magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman po si Len para sa ating ika-37th day ng ating sharing ng devotion video. At bago po tayo magsimula, ayan, wag po natin kakalimutan lagi ang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon at dumadalangin sa inyo para sa paggabay sa aming gagawing pag-aaral, Panginoon. At kasama na rin po sa aking ini-include sa panalangin, Panginoon. Muli ay ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit, Panginoon. Lalo higit ang aking inaanak, Panginoon, na si Sean Kendrick. Na ngayon ay kagaya na inyong lingkod, medyo not feeling well, pero walang makakapigil para sa pag-aaral at pagbubulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon, upang maibahagi ito sa aming kapwa. Sabi nga, sa aming kahinaan or in our weakness, Panginoon, you are our strength, Panginoon. Kaya kami mananatiling matibay at matatag, Panginoon, ano man ang aming mga pagdaanan, sapagkat wala kaming ibang kinukuhaan ng lakas, kundi kayo lamang, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ang aming mga panalangin na ito ng kagalingan, Panginoon, ay inyo nung dininig na, Panginoon, at alam namin na kami ay magaling na, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, para sa makakapakinig lagi na inyong mga salita, Panginoon, na patuloy niyong gamitin ang buhay na inyong lingkod upang maging tagapagbahagi na inyong salita sa mga makakapakinig nito, Panginoon, at mabago ang kanilang buhay from glory to glory at makapaglingkod sa inyo na may humbleness or kababaang loob, Panginoon, at hindi sa sariling karunungan manangan, Panginoon, kundi sa karunungan na nagmumula sa inyo, at kayo lamang po ang makapagbibigay sa amin, Panginoon. Gawin niyo lamang po kaming tungtungan ng inyong kalwalatian, Panginoon, at kayo ang mataas, ang inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu. Muli, binabalik po namin ng lahat ng papuri at pasasalamat sa tao'y pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung sinasabi sa Lucas 17:37. Sabi dito, saan po ito mangyayari, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buitre. Message, nagtanong ang kanyang mga alagad kung kailan daw mangyayari ang mga sinabi ni Jesus na may talinhaga. Na ang ibig sabihin, darating ang kaharian ng Diyos at si Jesus sa mga puso at isip ng tao. Application, ang mga uwak o buitre ay sinasabi na marumi dahil sa mga bangkay o patay ito kumukuha ng pagkain. Ngunit kung uunawain natin ang mga bangkay na ito, mahalin tulad ito sa mga taong naliligaw ng landas, nalulungkot, sinaktan, inapi, nawawala ng pag-asa sa buhay, pagod na sa buhay sa dami ng problema at pinagdadaanan. Mga taong gaya sa mga naging halimbawa na may sakit, mga binabalewala o nilalayo ng iba sa kanila at di itinuturing na kapwa. Kaya darating si Jesus sa kanilang puso at isip para papasukin ito at makakalaya, gagaling o mabubuhay na muli at walang hanggan. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, pwede kasi na dalawa yung maging explanation dito. Doon kasi sa binasa ko sa application study Bible is ang pinapatukuyan naman nun ay kung magkakaroon ng second coming na ating Panginoong Yesus is mangyayari is kapag marami na daw or sunod-sunod na yung mga sign, yun na yung magiging intention na nalalapit na ang muling pagbabalik na ating Panginoong Yesus. Pero syempre, dahil hindi pa nangyayari yun, wala pa tayong katiyakan sa kung yun nga ang tunay na mangyayari o hindi. Pero dito tayo magbase sa mas napapanahon na application ng ating napag-aralan. So, dito sa pinakita at mga napapakinggan ko rin preaching, yun nga, pwede mo kasing mahalin tulad ang mga bangkay or mga patay na tao. Kapag tawag dito, yun nga, maraming mga tao nawawala ng pag-asa sa buhay, lalo sa panahon ngayon, di ba? Sa atin, sa Pilipinas ngayon, magkano na ang kilo ng bigas, sobrang mahal na. So, pag medyo mga ordinaryong tao ka lang na konti lang yung kinikita mo sa bawat araw, is parang iisipin ng iba, kulang yun per day. Paano kapag hindi ka pa nakakapagtrabaho, diba? So, walang kakainin yung pamilya nyo. So,
kung marami daw yung mga taong parang ganyan, parang patay sa kanilang pananampalataya, espiritual, nawawalan na ng pag-asa sa buhay, is sila yung mga kumbaga dapat pagarian ng ating Panginoong Hesus or na ating Panginoong Diyos. Kasi nga may iba kapag 'di ba sobrang nawala na ng pag-asa, ang nagiging tendency ng bawat tao ay nagiging tendency ng bawat tao ay tapusin na ang kanilang buhay para nga naman pagpatay na, 'di ba? Wala na sila magiging paghihirap. Kaso nga lang ang nangyari is kumbaga tumakas lang sila dun sa dapat na harapin na mga pinagdadaanan dito sa mundo. Sinasabi nga, binibigyan tayo ng Diyos ng bawat bukas or kinabukasan ng ating buhay na tayo ay nagigising pa, malakas pa, pwede pa magtrabaho, kumita, or dumiskarte sa buhay para mapaunlad ang ating buhay, para meron tayong makain, meron tayong maipanggastos para sa atin o sa ating pamilya. So, yun yung mas So, sa ating buhay, di ba, lalo especially mga hindi pa tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, pag makakaranas ka kasi ng mga ganyang pinagdadaanan, para mabilis kang give up. Yung kumbaga, ay wala na talaga akong pag-asa. Hindi nila alam na kapag pinagarian na sila ng ating Panginoong Yesus at pumasok na sa kanilang puso at isip pa ating Panginoong Yesus, is magkakaroon sila ng pag-asa. Dahil kung iniisip ng bawat isa sa atin na hindi alam ng Diyos ang mga pinagdadaanan natin at hindi niya alam na kakayanin natin to, ay kasama natin siya sa pamamagitan ng Espiritu na nasa sa ating, di ba? So kung iniisip mo na wala kang kasama, na nag-iisa ka lang sa buhay, kapatid, nandiyan ang Diyos na laging nakakakita sa ating pinagdadaanan. At kung iniisip mo na sobrang hirap, wala nang masihirap pa sa pinagdaanan at kinaya ng ating Panginoong Yesus para sa ating kasalanan, di ba? Sabi nga, di ba, kung saan binetray siya ng kanyang alagad na si Judas, di ba? Sa pamamagitan ng isang halik. Kung tutuusin sa kanila sa Israel, is kapag hinalikan ka kasi ng isang tao, as in, kumbaga parang beso-beso or I don't know if beso-beso yun or halik na sa labi talaga. So, ibig sabihin nun ay close kayo or nire-respeto nyo ang isa't isa. But, yung ginawa sa kanya ni Judas is halik ng pagtataksil dahil itinatwa, ang tawag dito, iniano siya, kumbaga, binetray nga siya, pinagtaksilan, at iniano siya para, iniano ang ating Panginoong Yesus para siya yung hulihin ng mga sundalo or kawal na huhuli sa kanya para siya ay maparusahan at ipako sa krus, di ba? Pero naiintindihan na ating Panginoong Yesus yun kasi alam niya na si Judas ay pinasok sa kanyang kaisipan ni Satanas para gawin ko ano yung nararapat na mangyari. Kasi kung hindi yun nangyari, hindi tayo matutupos na ating Panginoong Yesus sa ating mga kasalanan. Kaso lang, ang ginawa kasi ni Judas, imbis na humingi siya ng tawad sa kanyang kasalanan at nagawa sa ating Panginoong Yesus, matapos niyang mag-guilty sa ginawa niya, nung nakita niya na pako na sa krus sa ating Panginoong Yesus, is nagpakamatay siya, di ba? Imbis na dapat ang ginawa niya na lang ay nagsisi sa ating Panginoong Diyos at humingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan, mapapatawad naman siya. Kaso, ang ginawa niya is kinitil niya na yung sarili niyang buhay, di ba? Kumbaga, paano pa siya mabibigyan ng pag-asa kung wala na, di ba? So, ganun kasi tayo eh. Kumbaga, kung bawat araw nabubuhay pa tayo, ibig sabihin may pag-asa pa tayo. Pero kapag pinutol na natin yung sarili nating buhay na hindi pa ito kusang kinukuha ng ating Panginoong Diyos, is parang inunahan mo siya. And ang masaklap pa, sabi nga nila at paniniwala, kapag kasi isang tao ay tawag dito, ay nagpakamatay or kinitil ang sarili niyang buhay, is malamang si Satanas ang nagwagi sa kanyang buhay, kaya ganun yung nangyari. But anyway, may iba't ibang pinagdadaanan ng bawat tao. Hindi natin masasabi at di natin alam dahil isip siguro nila
di na nila kayang mapagtagumpayan kung ano man yung pinagdadaanan nila. Kaya yun yung naisip nila na maging solusyon, di ba? So, tayo, na mga nakakilala na tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, mahirap man yung mga pinagdadaanan natin na sa buhay, ayan, lagi natin iisipin na alam ng Diyos kung ano yung mga nangyayari sa atin at di niya hayaan na mag-isa natin itong harap. Kumbaga, tutulungan niya tayo para magkaroon ng solusyon yung mga problema natin and malampasan natin ito. And, yun nga, kung sakaling hindi naman maiwasan, nakakagawa tayo ng kasalanan, mag-repent lang tayo sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus. And nakasisiguro naman tayo na nakahanda ang Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan kasi nga nabubuhay pa tayo sa ating katawang lupa. So, dahil nagmula tayo sa alikabok, so normal na ang ating physical na katawan ay kahit gustuin man natin na gumawa ng mabuti, minsan na nagagawa natin ay kung ano yung labag sa mabuti, di ba? Minsan kung ano yung masama. Ang sabi nga is gusto mong bumait pero di mo magawa. So, minsan, natitrigger ka rin kasi ng bawat mga pangyayari sa buhay, mga pinagdadaanan, di ba? Na gusto mo na sumuko. Pero sabi nga, mga problema, hayaan lang natin na dumaan sa atin. Huwag natin itong hayaan na magstay sa atin ng matagal, di ba? Dahil alam natin na sa bawat araw, lilipas din yan. And masusolusyonan din yan sa tulong at awa ng Diyos. So, sa ating buhay, huwag na tayo mawawala ng pag-asa because ating Diyos naman ay laging nariyan para sa atin. Siguro, doon sa may hinihiling natin na usually kasi pag nagpe-pray tayo sa Diyos, puro usually hingi tayo. Pero mas maganda na ating mga panalangin sa ating Diyos ay tawag dito, puro pasasalamat. Ayan, na salamat sa kahit mga nagdadaan tayo sa mga test and trial sa buhay natin or mga problems is tinutulungan tayo nun para maging matibay at matatag pag napagtagumpayan na natin. And syempre, hindi tayo mananangan sa sarili nating kakayahan o lakas, kundi lagi lang tayo aasa sa lakas ng nagbumula sa Diyos at sa kanyang habag at pagpapatawad sa atin. Nang sa gayon, tayo din kung ano ang natatanggap natin mula sa Diyos, kapatawaran, pag-ibig, kapayapaan, at pagpapatawad o pangunawa sa ating kapwa, ayun din yung maibibigay natin sa ating kapwa para sa gayon ay makita na ating mga kapwa na sumasa atin at naghahari sa atin, ating Panginoong Yesus at ating Diyos Ama sa ating puso, isip at kaluluwa. So, hanggang dyan na lamang po muna mga kapatid, at tawa ay huwag tayong manatiling patay sa ating espiritual, kundi kung may magagawa tayong paraan para mapatibay at mabuhay ang ating espiritu, ay gawin po natin ko ang magiging solusyon ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, pakikinig ng mga word of God, ay gawin po natin at wag po natin ipagsawalang bahala dahil our labor in the Lord will not be in vain. So, hanggang dyan na lamang po at let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, at dawa, Panginoon, ay huwag niyo po kaming hayaang maging patay sa aming espiritual, Panginoon, na buhay. Pagkos ay tulungan niyo po kami, Panginoon, upang ito ay aming buhayin, Panginoon, at pag-alabin sa pagmamahal at pag-ibig sa inyo at sa aming kapwa, Panginoon. Wala po kaming ibang magagawa, Panginoon, kung hindi po kami nakakonekta sa inyo, Panginoon, at kung hindi po kayo naghahari sa aming puso, isip at kaluluwa, Panginoon, dahil sa pagbibigay ninyo sa amin, Panginoon, ay yun din ang aming maibibigay sa aming kapwa, Panginoon. At doon pa lamang po, Panginoon, ay nagpapasalamat na po kami, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na when we confess our sins to you, Lord God, you are just
to forgive us, Panginoon. At kayo po ang hukom, Panginoon, na mabuti, Panginoon, sapagkat hindi nyo kami hinuhusgahan sa anumang kasalanan na meron kami, lalong higit kung nakikita nyo na ang inyong anak na si Jesus na sumasa amin, Panginoon. Kaya kami ay justified na, Panginoon, at kami ay mga tunay na buhay dahil sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. At ano man po ang mga panalangin ng bawat isa, Panginoon, lalo na kung ito ay ang inyong kalooban para sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay amin po ipinagpapasalamat at we claim, Panginoon, that we all receive it all. Ang pag-iingat po sa bawat isa sa amin at sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, at mga kakilala at makikilala pa, Panginoon, at patuloy na gamitin ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang maging instrumento nyo para sa pagpapalawig ng inyong kaharian dito sa lupa, kung paano sa langit, Panginoon, na mas marami pa ang tumanggap at sumampalataya sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, at sa inyo na aming Diyos Ama at sa banal na Espiritu, Panginoon, ay magpasakop ang bawat isa. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, good night po sa ating lahat and God bless.